ngayon, problem number 4 na tayo sa chapter 6, differential calculus, derivatives of parametric, no? So, yan. So, kapag fraction, talagang matik na yan, is mahaba yung solusyon, no? So, try lang natin na palitin kasi masyadong mahaba yung pinakain ng space. So, yan. So, i-differentiate muna natin in terms of x and in terms of y. So, that is dx, then db, no? In terms of db na ito. So, that is quotient rule ulit. That is 1 plus b is equal multiply by 0 minus 2 times 2b. All over what? All over 1 plus b is equal quantity, no? So, yan. Yan siya ngayon. So, gawin natin. Simplify po natin. Dito magiging 0 na. So, multiply mo kasi sa 0. So, that is negative 4b all over 1 plus b squared quantity. So, yan po yung dx over db po natin. So, pwede natin, mamaya ko na lang i-factor, no? So, pwede natin gawin ganito. So, that is negative 2 times 2b para mas madali siya ma-eliminate 1 plus b squared. That is quantity. So, dito is 1 plus b squared quantity. So, ngayon, ito yung ano natin, yung ano natin, sana yun. So, ito yung dx over db natin. So, ngayon, kukunin natin yung dy all over db. So, that is dy all over db, no? So, that is b du, ganun pa rin. I-quotient rule ulit. So, that is b du. Sana yun? Sana ba tayo? So, that is b. I-distribute pala natin to. So, i-distribute muna natin. So, i-distribute natin yan. So, magiging ganito yan. Pag dinistribute mo yan, that is 2 all over b plus b cube, no? Yan. So, that is b plus b cube. B times derivative of u. That is derivative of 2 is 0 because of constant, no? So, yan. So, minus sa 2. Then, times derivative of this. So, that is 1 minus 3 b squared all over b plus b cube quantity, no? So, yan. So, ngayon, ito 0 na yan. Kasi, siyempre, multiply natin by 0 is 0. Any variable is multiplied by 0 is 0. So, dito, ang matira dito is, ito, yung negative 2, 1 minus 3, b squared, all over, dito kay b, factor out natin yung b, that is 1 plus b squared, no? So, that is b squared. So, that is quantity yan, di ba? Kasi naka-quantity yan kanina. Dito, quantity. So, ngayon, yan yung ano natin. Ayan yung, ito yung magiging, ano natin, dy db. So, di ba, sa parametric po natin is, ang ginagawa po natin, ang dy over db natin is, dinidivide natin sa dx over db. So, that is y prime. So, dito na lang, no? That is y prime. I-divide daw natin yung negative 2, 1 minus 3b cube all over b, no? That is b all over, ano ba to? So, simplify na natin. So, that is b squared all over 1 plus b squared quantity. So, yan. Kung makikita nyo, nakasimplify yan. So, nakasimplify ito. b to the power of 2 is b squared, no? So, that is ito. Quantity na lang. So, yan. So, all over what? All over ito. Ito pala. Sorry, ito. Yung negative 2, 2b, all over what? All over 1 plus b squared quantity. So, yan. So, kung titignan mo, mahirap. Pero madali lang yan. Kasi, yan pa yung purpose natin kung bakit natin pinaktorot yung 2. Kasi, tignan nyo, madali na lang ito. Madali na lang natin siya matatanggal. So, kapag tinanggal natin, so, ganito mangyari. So, madali na natin siya tatanggal kasi tingnan mo, yung ano natin, yung ito ay matatanggal na natin ito. Then, ito naman matatanggal na natin ito. Di ba? So, same lang naman yan. Di ba? So, ano yung matira? So, ang matira po is that is y prime. Y prime pa lang to, no? So, that is y prime is saan na ba tayo? Yan. So, ito, matatanggal yan. So, tingnan mo ito. So, lapit natin itong ilaw. Sarap. Para maklaro na sarap. So, tingnan mo ito. So, ito, 2 times 2, that is negative 4b, no? So, negative 4b, ito magre-reciprocal yan. Yun yung purpose kung bakit natanggal ito, nag-reciprocal. Kasi ito, nag-multiply dito, dinivide niya dito, matatanggal ito. So, ito naman, negative 2 times, negative 2, that is 4b. So, 4b times b squared, that is 2, negative 1 minus 3b cube, all over, negative 2 times 2 is negative 4b times b squared, that is negative 4b cube, no?
So, yan. So, ito, matanggal ito. That is, ano na lang. So, that is 1 half. So, that is 1 plus 3b squared, no? So, all over 2b. Kasi negative divide by negative, that is positive. So, that is 2b cube, no? So, tama. 2b cube. So, that is y prime. Ito na yung magiging y prime po natin. So, ngayon, kukunin po natin yung second derivatives. So, ibig sabihin, pag kinuha po natin yung second derivatives, sa madaling salita po, is kailangan po na natin i-derive ulit ito. Kasi, di ba, napapansin niyo ba sa concept natin sa parametric, derivatives of parametrics is, always po, kapag kinukuha po yung mga higher derivatives, ang nagde-derive po lang dyan is yung dy. Yung dy mismo. Kasi, all over niya yung denominator. Sa madaling salita, common na po yung denominator na hindi mo siya gagalawin. Yung denominator mo na dx over dv. Nasa formula po yun ng parametric. Ibig sabihin lang po, kapag kinuha mo pa yung next derivatives, ang magdi-derive lang po dyan is yung dy. After that, isi-simplify mo yan. Pag nakuha mo yung derivative of dy. So, sa madaling salita, kapag kinuha po natin ulit yung second derivatives nito, kailangan natin i-derive ito. Diba? So, that is derivatives nito. So, paano ba yan? So, quotient rule. That is 2b cube times derivative of this. Derivatives ng ano natin? Yung derivatives ng yan. So, derivatives nito, that is ito. Yung derivatives ng 3b squared, that is 6b. No? Minus what? Minus yung 1 plus 3b squared. No? So, that is multiply sa derivative of u. Derivative ng 2b cube, that is 6b squared, no? All over what? All over 2b cube quantity. So, ngayon, isi-simplify po natin yan. So, burahin natin ito. So, importante na kuha natin yung y prime. Ito pa yung y prime natin, no? So, ito burahin na lang natin. So, ano ba yung ititira natin? Yung x, no? Ititira natin yung x. So, yan. Kasi yan pa yung gagamitin natin mamaya. So, yan. Hirap burahin. So, ito talaga yung pinakayo ko sa calculus is yung parametric, yan. Pati yung radius of curvature kasi masyadong mahaba. Ayaw kasi mahaba ng solusyon. Although kaya kong solve ito ng maliit lang, which is sa ball exam ko gagamitin dapat. So, pag ball exam, pwede natin gamitin yun dahil maikli lang. So, dito hindi ko gagamitin yun. Bakit? Kasi require ito ng parametric. Sa differential calculus, require niya po yung method niya. So, wag kang lumabag sa batas ng parametric, derivatives of parametric. So, sundan na lang natin. So, pagtsaka na lang natin na mahaba yung solusyon, no? So, although naman ibang method ang ginagamit sa ball exam, which is yung maikli lang. So, kailangan pa rin natin pagdaanan yung ganitong kahabang solusyon. So, ito, tignan natin. So, ito yun, sisimplify natin. That is, ang kukunin natin dito is second derivative. Bakit? Kasi ito na yung y prime mo. So, that is, ang kulang mo na lang is yung second derivative. So, double y prime. So, ito, kung mapapansin natin, is distribute mo muna natin ito. No? I-distribute mo natin. So, ilagay natin. I-rewrite natin. That is 2b cube multiply by 6b, no? Minus by 1 plus 3 o 3b. So, i-distribute na lang para mas maikli. Kasi, mas dumagdag pa ito pag hindi natin distribute. So, that is 2b times 6. That is, ano ba yan? So, 2b. O, mamaya na lang. So, that is 2b cube 6b. Kasi baka mag 1 plus 3b squared. That is 6b, no? Squared. All over. Ito yung sisimplify natin. 2 to the power of 2 quantity is 4, no? That is 4b6, no? That is 4b6. So, ngayon, yan, burahin natin ito. So, yan. So, ito yung y prime. So, that is y prime yan. Ito yung y prime. Huwag natin burahin. Kasi ano yung mga sagot. So, ito, tingnan natin to. So, ito, pwede natin i-divide dito. So, kung makikita mo, that is, pwede natin i-divide. So, 6b. So, ang gawin natin, tanggalin natin ito. So, that is ito. Then, that is 2. Yellow storm, no? So, ito naman, ito magiging 3. Magiging 3 ito. Di ba? Kasi, pag pinaktorat mo yung 2 dito, ganito yan. So, pag-factor natin para mas maganda. So, ganito yan. 2 multiply by 2b. O, ganito. Yung 2b squared. Diba, kanina 2b6 yan. So, that is 2b to the 4 na lang. Kasi, b times b to the 6. So, same lang naman. So, para matanggal ito, mayroon matanggal ito, then ito tanggal. Then ito, 6 divided 2, that is 3. So, tanggal yung b squared.
Yan. So, ang natira dito is b. B na lang na. So, that is b all over 6b. So, dito naman, ano ba to? Anong matira dito? So, that is, dito. So, 3 na lang dito, no? So, 3b. Dito, saan yun? Distribute, that is negative 1. So, 3 times that is negative 3. Then, that is, b. 6, wala na pala ito, no? So, that is, 3 na dito, di ba? 3 yung natira dito, that is 3. So, 3 times 1. So, try na lang natin. So, hindi natin maano yan. Distribute na lang natin, no? Distribute mo natin kasi parang error ata. So, trial error muna tayo. Kasi hindi ko pa ito na-solve eh. Ngayon ko lang ito sinasolve. So, 2 times 6, that is 18. Meron pala ditong ano yung dito, that is 4. 4b to the 6, no? So, that is 2 times 6. Maano ba yan? Ma-cancel, try natin daw. So, yan. So, same lang. Tama din naman. So, yan. So, that is 2. Lowest term yan. So, that is ito. That is 6, no? So, 6. So, 6 times 1, that is 6. So, that is B. Yung matira dito is B. Kasi bawas mo ng dalawa. Then, dito magiging 4 na. So, that is magiging, ang equivalent dito magiging 2 na, no? So, that is B times B, that is 6B squared, no? So, 6B times 1 times negative, that is negative 6B squared plus 3 o minus 3. Minus 3 kasi distribute natin yung negative, that is minus 3B squared. So, ito matatanggal by 2 kasi dinivide natin by 2. That is 2 na lang, no? That is 2b. So, nabawasan ng dalawang squared yan. That is b squared. So, that is, ito siya? Magiging 4 na lang. So, ayan. So, ito matatanggal. So, ang natira is that is negative 3. Negative 3 na lang. Kasi ito matatanggal. Kasi mababawasan ng b squared, di ba? Kasi nag-divide pala tayo dito. So, matatanggal ito. Sorry. Matatanggal yan. So, wala na pala dyan. So, that is negative 3 all over 2b to the 4. So, all over natin yan by what? All over natin ito by yung sa yung dito, yung negative 2 multiply by 2b all over 1 plus b squared quantity, di ba? So, yan. So, isi-simplify natin yan. So, yan. So, that is the second derivatives. Ito, ano ba yung masisimplify po natin dyan? Ito, 2 times 2 magiging 4b, no? Negative 4b. So, ngayon, ito mapupunta dito. So, that is negative positive 3 na pala yan kasi negative ito. So, that is negative times negative, that is positive, no? Positive 3. Then, ito, ma-reciprocal, mamumultiply sa 3. So, that is 1 plus b squared quantity, no? So, ito, 2 times 2, 4b. So, that is 4b times 2, that is 8. So, 8b. So, mag-add po yung exponent, that is 1, that is 4, so that is 5. So, ito yung sagot sa box po. So, that is y prime and second y prime o second derivative. So, proceed po tayo sa problem number 5. So, kung may katanungan kayo o hindi nyo po naintindihan is, pwede nyo pong i-comment. Then, sasagutan po natin yan. Then, sa ano po is, pwede rin po kayo mag-request ng mga question kung sakali may mga problem po kayo na hindi nyo po masasolve. So, i-send nyo na lang po sa CE Lecture sa page po ng Facebook. So, search nyo po sa Facebook yung CE Lecture po. Then, i-send nyo po doon yung question nyo po. So, para masagutan po natin kapag may time po tayo. So, maraming salamat.